Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gate sa Masin Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visaya. Syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di kaban nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katuhuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Fabian, welcome sa isa namang edisyon sang pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Ando na karon sa Martes, Mayo 27, 2025. Kini na mga biyan ang ika-4 kag katapusan nga Martes karon nga bulan sa Mayo tuig 2025. Grabe no, so sa oras kita ra bukas sa bulan sa Mayo aga sa ulog sa Labor Day. So here we are. We're counting the days nga nabilin sa bulan sa Mayo as we welcome the 6th month of the year, ang bulan sa Hunyo. Abiyan sa kinandang, kami ang lubat live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo sumuman sa ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Magapakalagad sa inyo until 9:55 in the morning. Ako ang inyo regular anchorman sa sining nga palatuntunan, JP Herbas. Sa mga sugitag palamati naton, ikan sa ron ito nga probinsya sang Kabisayan nakatungdan, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Sumuman sa aton mga sugitag palamati, gikan sa Negros Island region, maayong aga gid sa inyong tanan. Kami natawan sa isa kamay dahil kadlaw ang mga tagpalamati naton gikan sa abroad, mga Filipinos living abroad, overseas Filipino workers. Abiyan sa aton nga pagpangalagad subong iyang Martes, iwan naton nga malabot ang OIC Regional Executive Director sang DA Negros Island Region. Nagsabi man sa to bilang isa sa mga Regional Technical Director sang DA Western Visayas. Naging OIC RED man sang DA Region 6. Yan mo si Engineer Albert Barogo. Angot naman sa ila sining pagpatuman sang 20 pesos nga bugas kaysa karon sa mga ginaduso sa aton nga administrasyon. Malo naton may mga LGUs na ba na nagpatuman sa sining 20 pesos per kilo rice. Walang benteng bigas, meron na program. Per BBM na program.
Balaon taman ang update sa ila sining transition from being part of Western Visayas and Central Visayas being an independent region. Kumusta na ang DANIR? Nagano bala ang mga priority thrust o kung priority direction sa ilalong sa pagpamuno ni OIC Red Jose Albert Barogo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:09 sa agi. Kita magpatpat sa aton sining mga balita lokal. Kaya check ana kita mabiyan ha sa latest update sa lakat sang panahon. Kamusta ho naton sa pag-asa Iloilo mangin panyempo sa mga adlaw sang Martes, Mayo 27. Game, 1, 2, and... Balikat ulo, itakwetan, may mga susus. Huwag mong itikan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Para
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang tigdas ay isang sakit na may simptomas ng mataas na lagnat, namumula ang mga mata, namamantal o rashes. Kung hindi naagapan ang nakakahawang sakit na ito, maaaring mamatay ang inyong anak sa mga komplikasyon tulad ng matinding pulmonya, pamamaga ng utak, at iba pa. Walang dapat mamatay sa tigdas. Pabakunahan na ang mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Ganito na ba ang ubo ng anak mo? Baka pertussis o whooping cough na yan. Nagdudulot ito ng apnea o pagtigil sa paghinga, pagkahirap sa paghinga, at pagsusuka. Ang pertussis ay vaccine preventable. Walang dapat mamatay sa pertussis. Pabakunahan ng mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Ang sweet sweet ay bang bang bang. Ang sweet boy ay bang bung bang. Ang babae sa lansangan, huwag ilitan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag ilitan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Chong 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 pasipal-sipol mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 sa aga. Sa gyapon nga pamati mo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, sa nasilingko na kayo na maging po natin sa atong pagpangalagad, subong iya nga aga, ang OIC Regional Executive Director sa DA Negros Island Region o kon NIR. Sa Sir Honor nga makaupo liwat sa aton sining pagpangalagad sa sining istasyon si Engineer Jose Albert Barogo, ang Regional Executive Director sa DA NIR. Red, mayong aga, welcome back sa aton sining istasyon, Radyo Pilipinas. Yes, Sir JP, mayong aga, kag sa imong mga tigpalamati, mayong aga sa ilang tanan. Red, isa sa mga luyag namon mahibaluan, no? More than a month or almost a month, no? Humalin siyang lunsar ang 20 pesos nga per kilo nga bugas sa bahin sang Cebu. Kamusta dira sa Negros Island Region? Ano ang estado ni Red? Okay, for sa amo silang pwesto nato ng 20 pesos nato nga bugas, yesterday, naka-follow up ako sa central office, sa Office of the Secretary. Timing man nga nag-meeting sila kahapon with the FTI. So, ang purchase order sa Bacolod City was already received ng FTI. Kag gina-process na nila subong nga ma-issue na sa Bacolod City ang ilang purchase nga bugas para nasa 20 pesos nato nga program. So, among the four LGUs, Bacolod, Negros Occidental, Oriental, and Siquijor, Bacolod City pa lang din ang successfully nga nakaprocess ang ilang mga documents para maka-umpisa na sila sa pagbaligya o pag-distribute sa 20 pesos na ito na bugas. I see. Fred, na-mention ba na kung saan possible na mapatuman o kung masuguran ang pagpatuman sa pagbigay sa sining 20 pesos na bugas dira sa Bacolod City? Anytime this week, today, I'll be waiting some information from FTI. Nag-promise to sila kahapon na mahatag sila update ang gina-priority ito nila ang iya Bacolod City. So hopefully kung maayos na sang FTI ang ilang i-issue authority sa NFA,
So most likely depende gid sa hulag sa LGU kag sang proseso gid sang papilis naton once man tupa na di sa NFA Bacolod inang ready to ready to go na din tayo ang Bacolod City to pag sila baligya sang atong lugar. So in short ang na lang gid ang authority na lang gid sa NFA ang ginahulat naton from FTI amo na lang gid na. I see. So this morning ipalo ako kay organize kami kahapon sa manager ng FTI nga he will contact me, update me sang papilis sang status ang aton nga status ang authority sa Bacolod City. I see. Sa bahin sang LGU Bacolod, Red, na-mention ba na kung ano nga mga sektor ang iprioridad sa pagbaligya sang sining nga 20 pesos nga bugas? Kung dari sa Iloilo, while we are still waiting for the final guidelines, isa sa mga prioridad karon ang mga malnourished children. Dira sa Bacolod, na-mention ba na nila, Red, kung sino ang posible mabaligyaan sang sining 20 pesos per kilo nga bugas? Yes, Sir JP, kung sa ang istoryahan rin naman with the city government ng Bacolod, based man lang sila sa guidelines. So initially, ang guidelines nga napagawa, purpose is to cater sa mga vulnerable beneficiaries naton, meaning ang mga 4Ps naton, PWD, senior citizen, amo ni siya ang ipasihan sa Bacolod City. But maybe before my implementing, we can sit down with the LG City of Bacolod kaglan tawon kung ano gina final decision nila. Kay still ang LGU ang ma-decide maghihapon kung sino ang priority nila, just like sa Bacolod, Iloilo City. So ang malnourished sector ang ila gina priority. Kasi dari siguro laban-laban man na i-consider man sa Bacolod City based on the volume, available volume siguro na ma-provide lang ang initial sa Bacolod City man nila ng taon man nila. But anyway, as I said, ang guidelines naton amo na vulnerable sector ang gina priority. I see. Red, while we understand no nga ang Bacolod City is almost on its way na sa pagpatuman sang siniiyang 20 pesos per kilo nga bugas. So kung ang benteng bigas meron na program, may we know sa bahin sa mga probinsya ang Siquijor, Negros Oriental, at Negros Occidental, nakasignify na ini sila Red nga mag-upod sa pagpatuman sa sining nga programa. Yes, actually, ang dari unahon sa Negros Occidental, nag-signify na or nag-allocate naman ang provincial government ng 10 million. So I think may strategy nga ang provincial government. Hindi nila 100% na pagkakuaon sa NFA ang bugas, kundi whatever lang ang though 70% will be coming from the NFA and 30% will be coming from the Irrigators Federation. So amo nang ilang strategy. I see. While for Negros Oriental naman, ginahingagaw man to nila subong ang ilang mga papilis with the MOA, with the FTI. So nagamat-amat man to sila ng prokurar. And then for the Siquijor, we were not able to discuss this with Governor Villapa kay medyo ang focus subong sang Siquijor is on their issue, current issue right now, though wala nila but rest assured within this succeeding weeks na ini, makabalik ako sa Siquijor. I'll be discussing this with Gov. Villa. Red, where we understand and we appreciate nga ining benteng bigas meron na program will benefit sa aton sining mga vulnerable sector, mga katigulangan, mga pregnant women, and iban pa nga mga less privileged naton nga mga kauturan. Ano kadako ang epekto o kung benepisyo sa sining programa sa aton naman nga mga mangunguma dira sa Negros Island region? Actually, sorry kayo daw nagkatulong-tulong na. Actually, ang advantage sa aton ng mga farmers is that ang program is naka-course to sa NFA. So, baksingan noon, ang nakastop na ang ipamakal subong
na cropping season sang NFA, amo na siya i-dispose, amo na siya ipaligya. So mapakante na naman ang bodega sang NFA, so busingan open naman sa pagpamakal ang NFA. So assured sang presyo ang mga farmers naton. So daw amo na siyang isa ka advantage subong nga ginalantaw naton. And then for Negros Occidental, ang ilang target is ang Irrigators Association Federation. So kung lang taon ba naton ang probinsya, local probinsya, baklo niya gidiya sa presyo nga 33 pesos. So kasi ganun prime price kita ang mabaton sa sa farmers naton at 33 pesos kita ang presyo sa sa probinsya government naton sa ila. So ako ginabulit para sa ila. Win-win. Limited lang ang volume pero patista mo na siya ang presyo mahatag sa ila. So ayun, no, win-win gid, no, for both our vulnerable sector kag siyempre sa atong nga local farmers nga amuman ang source ang sining mga bugas nga igabaligya sa nga atong sini nga mga vulnerable sector. Red, no, sa ilo kita sa isa ka topiko, kamusta na so far ang inyo sining nga transition from serving here, no, sa DA Western Visayas subong ikaw na nagapangalagad kag nagapanguna sa pagpangalagad dira sa DA NIR, kamusta na ang inyo sining nga transition? Ate, among gini ginambal nga pagogit kami sa birthdays nga ginatawag. Pero I'm so thankful sa duha naton nga Region 6 and Region 7 kay Director Arpia kag Director Angel, kay very supportive man sila. So whatever ang law. Yes, Red. So sige, as I said, very supportive man ang duha ka region naton nga ginabuligan man nila kami. Right now we are busy in complying with the 2026 budget. Tapos lang naman submit sa online sang system sa DBM. Submit na naman ang 2026 naman nga proposal sa budget para sa INAIA. And then we are also done is meeting some barest minimum requirement para magka-plantilla na ang INAIA. So nagsubmit ako sa 101 plantilla position sa DBM and DBM. Nag-commitment ng DBM na within this month of June, ipagawa nila kung i-approve nila ang 101 or buhina nila ang 101. I see. And then, busy man ako sa pagkipag-coordinate ang team namon, transition team namon, busy man sa pagkipag-coordinate sa mga agency right now. Ang gina-priority namon is ang regional center namon. Kandi gidalon kay kagamay katama sa opisina namon. So, may may gina-process na kami nga willing na mag-donate nga agencies ang lot para himuon nga regional center. So amo ang focus namon. Tapos isa pa gid ang sa Himamaylan, just yesterday nag-validate ang NFA kay facilitate ko man nga makakuha kita sang deed of donation, absolute deed of donation from LGU Himamaylan na i-donate nila sa NFA in ang area para patindugan sang modernized na warehouse facilities ng NFA. So far daw, among gina ang natin maliban sa mountain volcano eruption, sa Sikihor na issue, currently there is a Negros Occidental na issue. So dira kami subong nakapokus sa mga test natin diri nga nagtuhaw diri sa Negros Occidental amo nang ginapokusan namon kag ang bacteria nga nag-exist sa Sikihor amo man ang isa sa mga ginapokusan namon. I see. Pero madamo-damo gigali sa nga mga ginaasika. So subong engineer, no, dali ang happy din nga bisan pa paano sa piyak sini. Oo, nga napaunlakan sa gihapon kami sa interview. Red, maybe no, na-mention mo ang regional center. Diin igapahamtang ang mga regional office sa Department of Agriculture. So far, based sa Republic Act natin, naka-define din nga ang mga land-based agency should be here in Negros Occidental. I see. So, once nga mga successful ang pag-donate sa among sang lote, diri sa may Bacolod City, may nakita ako diri nga lugar nga willing i-donate sa Department of Agriculture. So, amo na ang gina-process namin subo. I see. Pero just in case nga hindi na siya matigayon, we still have
we were able to get 50 hectares sa Kabangkalan, sa CPSU. So, kundi nang i-present ko man nagyapon sa kay Secretary, kundi nang i-approve nila, amo nang pagasundo nato. But as we speak, Red, ang inyo sining funding, kag ang mga personnel subong, ini ni combined or joint effort anay sa duha ka region, ang Region 6 and Region 7. Yes, correct. I see. Amo na siya. So, ang staff na isang sa Region 6, kung diri sa Negros Occidental ang ginakulang ko, and then kung dito naman sa Oriental at Siquijor, ang iya ka Region 7 man ang ginakulang ko. I see. Let's talk about the policy or priority direction ni Red Barogo. Under your leadership, Red, no, ano ang mangin focus sa imo sining pagdumala? Yes, actually ang isa naton diri ka ginapokusan naton is ang sufficiency ginaton level naton diri sa na NIR. Kay when sa ara kita diri sa anyway ang kulang taon naton sa sufficiency level medyo kabutong kita rin na lang kita sa 56 to 57% ang sufficiency level naton sa NIR. Pero kulang taon naton ang Negros Occidental ara na sila sa level sa 84 to 85% ang ilang sufficiency level. Pero gindutong siya sa Siquijor kag sa Negros Oriental. Now, I am looking that challenges as an opportunity para sa aton na region. Especially for the Negros Oriental, tama kadako sa potential sa Negros Oriental for the food production naton, especially sa rice and corn. So, amo na siya ang ang ginapokusan naton. Currently, ari kami disubong sa NEDA, the workshop diri ang NEDA with us. So, amo na siya ang isa nga mga ginapugid sa ila. Igahaboy ko din sa ila. And then, commodity focus ang tanan ng mga provinces. So, we will be identifying some regional agricultural and fishery investment portfolio for every provinces. So, meaning to say, I really have to identify ang top 10 commodities ng kada provinces kaya magiging focus naman. Hindi kami magiging tawag magiging one size fits all bala nga strategy, but rather we will be focusing more on in every provinces kung ano ang prime commodities na nila, amo na ang pag-focusan naman. With that approach, we look forward na maximize gid ang potential sa Negros Island region bilang isa man sa mga productive nga mga area sa aton sining pungsod. Red, na-mention kayo na ang kanlaon. We know, kamusta na ang naging epekto sa kanlaon sa sektor sa agrikultura? Kag ano na so far ang mga napalapot nga bulig naton sa mga mangunga, particularly sa mga kultura naton under the Negros Occidental Province? Yes, speaking of kanlaon issue, good thing kay ang nag-spearhead ang OCD, ang Office of the Civil Defense. So, every time now and then, nagkatawag na sila meeting sa amon. And for the rehabilitation sa area naton for affected sa kanlaon, which is tatlo lang man na sila ka LGU La Castillana, La Carlota, and Bago City, part of Bago City. So, these are the main affected LGUs. So right now, as I said, we are working hand in hand with the OCD. Kaya wala pa man kita sa recovery stage. So naka-standby lang din ang Department of Agriculture right now. So ang later na mag-declare na ang OCD nga open, that's the time na masulod kami. Right now, ang pinaalaw lang din sa OCD, nag-ahatag lang sila sa window times. Farmers nato na makasulod sa 6 kilometers radius, pero wala na nila ginaalaw na mag-stay dito. So most likely ang activities ng mga farmers doon nato, mga kutanon ang nila ito ginatanom, and then pero adlaw lang sila I think from 6 to 4 p.m. lang sila inaalaw. Tapos kung mag-active naman si Kanlaw, i-close na naman. So nag-abnormal din ang activity actually kung lang taon mo sa Nakastiliana, Naglacarlota, nag-part siyang bago. So actually nag-ready naka-standby naman kami sina in terms of recovery. This time will ma-start na kita sa recovery plan sa para sa ila.
But for infrared, ano ang mga ginpreparar nato? Ano ang mga naka-standby na karon nga suporta nga handang ipatumad the moment nga pahanugutan na gid man sa OCD ang pagpanumbalik sa normal sa aton sini nga mga kulturan sa tatlo sa kini nga mga kabanwahanan kag syudad. Well, ang agriculture is nakafocus more on input supply. So, meaning to say, ang mga kinahanglanon na mga materialis, seeds, ang mga farmers na to, naka-ready na siya anytime na gamito na sa ato ng mga farmers. So, kaya may mga buffer stocks man kita, we can, in case na hindi siya mag-abot na bukid man ang kinahanglanon kasi hindi pala maka-timing, hindi maka-timing sa needs ng farmer. May strategy man ako nga ginapanginsar nga I can tap other regions na pwede man kita makapangkulam dito sa ila nga mga available nga mga buffer stocks that we can use diri sa aton nga mga area sa tatlo ni LGU. So amo na siya mga strategy nga gina-ready ko lang. Then mostly ang livestock naton amo gid ang medyo pinaka-affected na dira sa area nga ina. So most likely ang parehos ang tao gin-evacuate man ang sapat. So ga-provide lang kami kung needed na sang mga biologics naton so ginahatag yan na mo sa LGU para ang LGU naman ang mag-distribute sa mga racers nato, farmer racers nato. But as we speak, Red, no, wala pa sang kakulangan sang supply. Bastante sa gapon ang supply sang mga farm produce sa aton siniiyang Negros Occidental. Kamagyan, anong ginamit mo nga sa subok apisar sang sining problema karon sa tatlo ka area, bastante sa gyapon ang supply naton sang pagkaon dira Red sa bahin sang Negros Occidental. Wala man gina kulang o kuna apektado ng mga commodities. So para pa man siya sa level na normal siya, balanse pa man siya. Lastly, Red, kung landaw natin sa mga vegetables na just like sang Nakastiliana gali na medyo gali lang nila nakita nakadako gali sang volume sa mga high value crops na nagahalalin dira sa ilang banwa. So may mga opportunities nga nagtululuhaw nga sa mga LGUs na actually so ginaano lang na nila. So far okay pa man diya mga prices naton sa nagtayo yun man diri ang mga price monitoring. So far daw okay pa man din to natin sa Bacolod City and the total of quality ng Negros Occidental. Alright. Lastly, Red, ang imo sining mensahe sa mga kauturan naton dira sa Negros Occidental kag sa bilog nga Negros Island region sa imo sining pagpangalagad bilang OIC Regional Executive Director sang DANIR. So I would like to take this opportunity para sa paghatag sa pagpasalamat sa aton ng mga farmers, especially now, when early ang pagtupa ng ulan naton. So we are appealing sa mga farmers naton na makita mo naman gid sa field ako maglagaw ako sa field was-was na gid sa pag-preparar sa nila ng mga talamnan ng aton mga abiyan ng mga mangunguma. So diri naka-ready lang man ang Department of Agriculture. What we have to do is to coordinate closely with our municipal agriculture or city agriculture kay dira na rin natin ginapaagi ang aton nga mga assistance sa ila. If ever na may mga reklamo sila or may mga issue sila nga luyag ipaabot sa Department of Agriculture NIR, ari lang ang opisina namo sa likod sang land bank sa may Gatuslao. So sarang open ginadira ang opisina sa pag-intervenal sa ila just in case na kinahanglanon nila sang mga sabat sa ilang mga palamang putana. Mga salamat Sir JP, yung opportunity kag maayong aga sa imong mga tigpalamang. Red, for your time information, ginhatag sa Radyo Pilipinas sa pisar sa inyong masago nga schedule subong, madamo gid nga salamat kag padayon. Thank you, God bless us all. There you have it, mga biyan, si Regional Executive Director, Engineer Jose Albert Marogo sang DANIR. Batiyan mga biyan, mga updates gikan mismo sa pinuno sa DA Negros Island Region, particularly sa plano na pagpatuman na sa Bacolod City sang 20 pesos per kilo nga bugat. Expected maumpisan ini subong nga simana. Mula lang ang authority
pagbaligya sa siniyang bugas. Once nga masuguran, for sure madamo sa aton sining mga kauturan ang gilalauman nga magkabenepisyo mabuligan sa sining barato benteng bigas meron na program. Ginapalabot man ni Red ang karon padayon nga paghimaka sa ila sining opisina nga maplastar na ang tanan sa full swing mga buluhaton sa DA Negros Island Region. Dari ang pagpangita sa lugar para tukuran sa ila sining regional office, regional center, ng pagbuka sa mga plantilla position para sa mga empleyado sa DA Negros Island Region. Let's include the prayers gila let's include sa atong sining mga prayers ang madasig. At at the same time, no, tayo yun nga pag transition sa aton sining nga mga government offices bahin sa Negros Island Region. Kadungan sa ila sining pagpangalagad pagdalaman sa madamo nga pagbago sa ila sining nga mga nasakupan. Isa subong sa mga ginatutukan sa Negros Island Region Department of Agriculture mo ang mga problema nga ginapatubang sa aton sining nga mga mangunguma, ang mga epekto sa sining pagpameste kada subong man ag-alboroto sa bulkan kanlaon. Nagkabay pa, no? Mas madamo pagin ng mga produkto. Siling kay na ni Red Albert. Look forward nilang mapatuman nagmahatagan sa exposure ang mga tumod nga commodities sa kada lugar. Isang pag-focusan ng mga commodities potensyal na mangin product man sa kada lugar sa Negros Island Region. Maraming salamat kay Engineer Jose Albert Barogo, ang Regional Executive Director sa DANIR. Para itong malabot sa sunod pagiging mga kaiganan para sa dugang update si Engineer Barogo. Sila sa nga parang pagserbisyo sa mga manghuma at mangisda sa Negros Island Region. Alas 9:41 na sa aga. Ang atong pagparumbalik, update naman gikan sa atong mga hugdanan sa Radyo Pilipinas News Team. Iban pa nga mga balita gikan sa Department of Agrarian Reform. Atong pataton pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Sana'y tinaki ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakaw
bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan. Maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliin maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:45 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan siya po nagpamati ka mo sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Sa sining oras, magakuha na magita sa update sa nagaparayon nga palarong pambansa sa Ilocos. Rekta sa site ng palarong pambansa. Sana all maka-cover yan, no? Maka-cover live sa biggest national sports event. Don't worry, bisan na virtual, para kung magbantay ang Radyo Pilipinas. Mga updates sang palarong pambansa. At para idulong sa ato na ang latest medal tally, nagdugang mga updates sa sining sports event. Ito na report ni Lodi H. Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lods, good morning. Lods, good morning. Nakakuha na sa 27 diri ka medal ang Western Visayas Regional Athletic Association sa nagapadayon naton nga palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte. So out of 17 naton nga medals, Lod, 7 diri ang aton nga gold, 5 ang silver, kag 5 man ang bronze. Sa 7 naton, Lods, nga gold, 4 diri ang nakuha sa elementarya, kag 3 diri sa sekundarya. So overall, as of 9:46 as we speak, yara ang Western Visayas sa ikatatlo nga rank. So amo ini siya ang target sang aton man nga Western Visayas Regional Athletic Association nga hindi lang kita magdubo sa rank naton last year, which is ang rank 3 kita. So ang target naton either second or much better pag ito according diri sa aton man nga tagpamabaya, malabot naton ang rank 1 sa aton man nga palarong pambansa. Ilawago lang naton, Lods, ang mga atleta or mga student athlete naton nga nakakuha sang gold medal sa aton palarong pambansa. Una diri, Lods, si George Gabriel Salcedo, nakakuha siya sang gold para sa athletics discus throw. Ikaduha si Miko Villaran para sa 110 meters hurdles. Gold medalist man ang aton diri nga representante sa 100 meter hurdles elementary girls, si Adam May Arceo. Gold medalist man para sa 400 meters, si Ayana Dom Cabalfin. Lakip man si Melcher III Bataycan para sa individual ligha anyo double weapon. Gold medalist man diri si Melcher, or double medalist ini Blood si Melcher Bataycan, kiti nakakuha pag ini siya sang gold medal para sa individual ligha espada idaga. Gold medalist man diri si Angel Villagracia
para no sa aton nga 100 meters or 100 meter hurdle. So amo ini sila no ang aton nga mga gold medalist for our athletics and sa arnis naton kag sa mga kauturan naton no nga nagahulat-hulat lods no sang update padayon diri no ang paghiwat sang elimination round sa pila naton no ka mga sporting events today no May 27. So hulat-hulaton lang sang aton nga mga tagpalamati ang mga update man nato no diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa karon Lods, no, with the results sa mga early games for the elimination, madako-dako pang chance nga mapabilin ka malabot naton ang target nga mas mataas o mas marami nga performance sa karong nga tuig nga palarong pamansa. Yes, gimangkod naton ina Lods no si Sir Hernan Isola Jr. kahapon no atong regional information officer kag makita abi naton Lods no sa mga elimination round naton kontra sa iban no nga mga regional or region mataas ang aton nga mga scores na especially sa aton nga group games. So according diri kay Sir Hernan no kung basihan naton ni ang ilang score sa elimination round hindi maglayo nga ti mapabili naton ang rank or makasulod kita no sa tatlo ka region nga may pinakamataas or may nakamadamo no nga medal. Klaro lang naton Lods no kay ti base ba dan mag-wonder diri ang aton nga mga kauturan nga sa for example sa aton nga regular sports rank 3 kita pero pag abot sa para games naton rank 1 kita ang may pinakamadamo nga medals. Ang ginabasihan sa pag-declare no sang overall ang aton lang gid no nga regular sports for elementary and secondary. So last year daog kita sa demo sports, daog man kita sa para games although nga pag-abot sa aton nga regular sports rank 3 lang kita. Kag isa pa sa mga ginapaligban man sa aton nga mga audience no nga kadamo sa mga team sports kung medalya nga kalabato naton sa mga team sports. Yes. But unfortunately, sa punto sanay sa medal tally, isa lang niya ka medal kung naglaog ikaw sa basketball, volleyball, regardless of the number of players nga nakaangkon sang medalya. Yes, correct ina Lods no. Kaga for example, kapareho no sa NCR kung hindi kita magsala, madamo sila sa mga medalist or gold medalist nga nakuha sa individual sports. That's why ngati madamo-damo ni no ang aton nga NCR. Ang as of now Lods no sa standing naton nga 7 ka gold sa Western Visayas. Ang nagapanguna ang NCR or National Capital Region with 16 ka gold, 10 ka silver kag 3 ka bronze. Walang ang rank 2 naton ang Region 4A nga Calabarzon nakakuha sang 12 ka gold, 12 ka silver kag 6 ka bronze. So kita nga rank 3 no 7 ka gold, 5 ka silver kag 5 ka bronze. Kag isa sa mga rason dira kung mataas-taas gid ang medalya iya sang NCR with a final tally sa kada tuig nga palarong pambansa. Kaya halos sila ni dominate biyan no, sa mga gymnastics, no? Kaya pila ni sa mga atleta actually nila naghalin man sa mga probinsya. The reason ko nga wala ang pila ka mga atleta nila nag-represent sa kung naghalin sa Western Visayas or proud to be Ilonggos. Pero kay sa hinampang niya NCR ang ilang dadala ang medalya magakadto sa NCR kag hindi sa Western Visayas. Correct. And Lods no kag ining palarong pambansa no amo man ni kumbaga no ang venues ang ato nga mga coach dira sa National Capital Region nga mga schools no to ay sa mga student athletes naton coming from the province. So mahambal naton Lods no nga even kanino sa mga national team naton kalapanan dira no or miara kita mga Ilonggo bangod nga tihalin ini sila diri sa ato sa Western Visayas kag ginatanya gano sa libre no nga college or kolehiyo no pag-abot nila man sa college. So hindi naman mabaso Lods no kiti balaan naton kung ano ka pisan ano ka mga talentado ini no ang aton man nga mga atleta coming here from Western Visayas and they deserve ni Lods no nga matanyagan sila kung miara man lang sang libre no nga kolehiyo why not nga grab ini man nga oportunidad. Lods, balikan ta lang no ang isa ka ang labing unang atleta nga ginmention mo kaina from Antique. I-congratulate ginaton kiti national record ang iya sining nabalag sa iya sining paghampang kahapon. Yes, correct. Ina Lods no hambagan diri sa atong Department of Education Western Visayas gin-relieve ni ang dreams ang iyaman nga tatay nga isa man sang una Lods no kapalaro stand out. Amo ining no si Josh Gabriel Salcedo nga nakakuha sa history no matapos nga nakakuha siya sang gold medal no sa Marcos Stadium no pagkatapos nga break niya ang palaro record sa 45.52 meters discus show secondary boys finals Lunes ang gabi.
ang old nga record loads no sa palaro naton nga sa 42.86 meters nga ginset no sang fellow champsman nga si Irex Villanueva sa Marikina City sang 2023. So congratulations sa aton nga record breaker no, ginabatayan naton loads ang pag-appear sa nga siniman no kadalagan sa website kiti ginabasihan naton subong loads ang website sang aton man nga palarong pambansa. Lods, madamo nga salamat sa inyong nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipina. Radyo Publiko. Radyo Pilipina. There we have it, mga latest update sa palarong pambansa gidulong sa aton sang aton nga education or DepEd Beat Reporter Marian Grace Aranyata. Oras sa Radyo Pilipinas 9:54 in the morning. Wala kita sang oras kinabilin sa atong sining nga pagpakalagad dari na ginamang kuto atong edisyon sa mga adlaw sang Martes, Mayo 27, 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Rochelle Jones Otero sa studio, kay Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyong naging alagad, JP Herbas. Maraming salamat sa inyong nga pagpamati. Mayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipina. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay, pag may bagyo at sakuna.